Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Zandy, ang magiging tagapagpadaloy ng simposyum na ito. Bago tayo mag-umpisa, akin munang ibibigay ang pambungad na pananalita. Sa aming mga tagapakinig ngayon, kami nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aming simposyum. Hinihiling namin na maunawaan ninyo ang bawat talakayin na babanggitin ng aming mga speaker. Sana ay may matutunan kayo ngayon sa araw na ito. Yun lamang at maraming salamat. Ngayon ay aking inanyayahan sina Vaniel at Mark upang masimulan na ang simposyum na ito. Umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Banner Resentina, isa sa mga takapagsalita sa symposium ngayong araw. At ngayon ay akin ang sisimula na pagtalakay sa aming topic, political at civical na pakikilaw. Alam niyo ba na ang bansang Pilipinas ay isang bansang demokratiko? Sabi natin na ang bansang Pilipinas ay demokratiko dahil nakikita natin dito na nasa mamamayan ang kapangyarihan nito at namumula sa kanila ang pamunuan ng pamahalaan. Sa isang bansang demokratiko, may dalawang uri ng pakikilahok na maaari nating pakasamahan. Una ay ang tinatawag nila na tuwiran, na kung saan ang pakikilahok ng mga mamamayan ay direktang naipaparating ang kanilang mga ninanais sa mga taong kinauukulan. Ang pangalawang uri naman nito ay ang dituwiran, kung saan ang mga kagustuhan ng mga mamamayan ay ipapararating lang sa mga kinatawan na pinili ng tao sa pamamagitan ng pagboto. Politikal ng pakikilahok, ang maaari mong gawin ay ang pagboto. Narito nga ang iba't ibang uri ng pagboto. Una ay ang sa eleksyon, isang formal na proseso ng pagpili ng mamamayan ng mga opisyal na sa tingin nila ay kakayahan ng mamuno. Ito ay ang plebisito, paraan ng pagboto ng mamamayan sa bansa na kanilang pagsang-ayon o pagtutol sa isang panukala. Ano ba ang plebisito? Ang plebisito ay isang tanyag na konsultasyon kung saan tinawag ang mga tao upang maipahayag ang kanilang opinyon sa ilang mga desisyon sa politika o legal sa isang proseso ng halalan. Ang mga plebisito ay mga mekanismo ng pakikilahok ng mamamayan, pangkaraniwan ng demokrasya, na naaktibo ng mga pampublikong kapangyarihan upang mga tao ay may posibilidad na ipahayag ang kanilang kasunduan o hindi pagsang-ayon sa isang tiyak na legal o illegal na issue o sa ilang panukala ng gobyerno. Ano ay ang recall? Paraan ng pagboto kung saan ang isang nanalong kandidato ay sa isang eleksyon ay matatanggal sa kanyang pwesto bago pa man ang kanyang termino. Nagkaroon lang ng recall kung may petisyon mula sa kwalipikadong botante. Naman ay ang initiative, proseso na kung saan ang mga mamamayan ay nagbibigay ng pagkakataon para mamughayan ng batas. Sumunod naman ay ang initiative. Ito ay ang proseso na kung saan ang mga mamamayan ay nabibigyan ng pagkakataon para magmungkahi ng batas. At ang panghuli ay ang referendum. Ito ay isang pagboto ng tao laban o pabor sa isang panlipunang issue. Yun naman ay ating tatalakayin kung sino-sino naman ang hindi maaaring bumoto. Una, ang mga taong napatawan ng final na sentensya na may kaakibat na pagkakakulong ng hindi pababa sa 1 taon at hindi ng pagkauluban ng pardon o pabilang ng amnestisya. Dalawa, ang napatawan ng final na kaparusahan ng isang korte o tribunal sa pagsasagawa ng anumang krimen na may kaugnayan sa pagtataksil sa pamahalaan. Sa pagtataksil sa pamahalaan, ay hindi siya binibigyan ng oportunidad upang makaboto. Tatlo, kung napatunayan na siya ay wala sa katinuan ng pag-iisip sa pamamagitan ng mga pamamarang isa ng sagawa ng mga eksperto. Dalawang uri ng politikal na pakikilahok. Ang pagsali at pagsuporta sa mga organisasyong pampolitika. Una, partido politikal. Mga samahang pampolitikal na nagnanais na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa pamahalaan. Layunin nito na pagsamahin at pag-isahin ang mga tao nang sa gayon ay makamit nila ang kapangyarihan sa pamamahala. Ang isang partidong politikal ay kinakailangan munang irehistro sa Commission on the Election o COMELEC, nang sa gayon ay mabigyan ng juridikal na pagkakilala. Tinataglay ng partido politikal. Una, naitatag ang mga partido politikal para kontrolin ang kapangyarihan sa pamahalaan. Kalawa, nabubuo dahil sa pagkakatulad ng ideolohiya ng mga kasapi nito. Ikatlo, may formal na estruktura at may mga kasaping sumusuporta rito. At ikaapat, pag malapit na ang halalan, dumarami ang mga kasamahan nito at kakaunti na lang mga pagkatapos. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jan Mahalito Fernandez
ang tagapagsalita ng aming grupo at narito ako upang talakayin ang ilang partido politika. Narito ang mga ilang partido politika. Una, Nationalista Party or NP. Kalawa, Partido Liberal. Katlo, National Unity Party. Kaapat, United National Alliance. Kalima, Lakas Christian Muslim Democrats. Kaanim, Pwersa ng Masang Pilipino. Kapito, Nationalist People's Coalition. Kawalo, Laban ng Demokratikang Pilipino. Pansektor ng mga kinatawanan o party list, may iba't ibang sektor na hindi gaanong binibigyan pansin o mga marginalized sector. Kaya kinakailangan nila ng kakatawanan sa kanila sa Kongreso nang sa gayon ang mga hinaing nila ay madinig at mabigyan ng aksyon. Kilala rin sa tawag na pansektor na kinatawanan o party list. Dito kabilang ang mga manggagawa, mga katutubo at iba pang sektor. Layunin ng party list na makagawa ng mga batas na tutugon sa mga pangangailangan nila. Paano nga ba magkakaroon ng pwesto ang mga party list sa Kongreso? Sa panahon 1995, naipasa ang RA 7941 o ang party list system kung saan hinahintulutan ng makilahok ang mga organisadong grupo sa pambansang politika. Para magkaroon ng pwesto sa Kongreso, kinakailangan na makamit nila ang kailangan ng porsyento ng boto ng mamamayan. Narito ang ilang sa mga party list. Una, Bayan Muna. Kalawa, Citizen Battle Against Corruption. Katlo, Ako Bicol. Kaapat, ang Probinsyano. Kalima, Akbayan. Kaanim, Gabriela. Kapito, ACT Teachers. Kawalo, Kabataan. Kasyam, One Pacman. Kasampu, ang ACT-CIC. Paglawak sa civil society, napakahalaga ng makibahagi ang mga mamamayan sa civil society. Ang mga civil society groups ay ang mga samahan kung saan na ipaparating ng mga mamamayan ng kanilang mga pangangailangan sa pamahalaan. Civil society ay itinuturing bilang ikatlong sektor ng lipunan na iba sa pamahalaan at negosyo. Ang mga civil society ay kinagbibilangan ng mga sumusunod. A. Non-governmental organization or NGO. Ito ay mga grupo ng mga mamamayan na kung saan ang layunin nila ay makatulong sa mga tao. Ang mga NGO ay nagsisilbing tulay ng mga mamamayan sa pamahalaan para malaman ng pamahalaan kung ano ang mga dinanais at mga suliraning kaharap ng mga tao. Ang NGO ay pribadong samahan ng mga sariling pondo para sa kanilang mga proyekto at programa. Pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkalinisan, pangangalaga ng kapaligiran at pang-edukasyon, at iba pang gawain na naglalayong mapabuti at mapaunlad ang mga lipunan. B. People's Organizations. Uri ng mga organisasyong kabilang sa civil society, ngunit kinabibilangan ng mga mamamayan, direkta na apektuhan ng mga problema o cases at may partikular na layunin at pinaglalaban. Mga people's organization at ang kanilang katungkulan. Una, traditional organization at ang kanilang katungkulan or tangos. Mga organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap na pamilya at individual sa pamamagitan ng kanilang pagkakawanggawa. Palawa, funding agency NGOs or fundingos. Mga organisasyon na naglalayong nabigyan ng tulong pinansyal sa mga gawaing pangkabuhayan. Katlo, Development, Justice, and Advocacy NGOs or DJNGOs. Mga organisasyon na nagbibigay serbisyo, legal at medical sa komunidad. Professional Academic and Civic Organization or PACOS. Mga organisasyon ng mga professional at mga nasa edukasyonal na institusyon. Kalima, Government Run Initiated People's Organization
o gripo, organisasyong nabuo sa pamamagitan ng pamahalaan. Kaanim, Jimmy Autonomous POS o DAPO, mga POs na itinayo mula sa inisyatibo ng mga mamamayan at hindi ng pamahalaan. Napakahalaga na sumali sa mga ganitong mga samahan dahil dito natin napapatunayan na mayroong demokrasya sa ating bansa sa pamamagitan ng NGOs at POs. Nakatutulong ang mga mamamayan sa pagpapaunlad ng ating bansa at aktibo silang nakikilahok sa mga gawaing panlipunan ng mga malaking epekto sa kanilang mga pamumuno. Sa pamamagitan ng mga ito, naging bukas ang isipan ng mga tao at natututunan nila respeto ang mga paniniwala ng kanilang kapwa sa isang napakahalagang salik ng isang demokrasya. Ang pag-aaral ng mga tungkulin at karapatan ng mga mamamayan at ang operasyon ng pamahalaan nito ay tinatawag na sibiko o civics. Gawaing pansibiko. Ang tao bilang bahagi o mamamayan ng isang bansa ay may gampanin na dapat panagutan bilang kabahagi ng pamahalaan nito. Sa panahon ngayon, ang salitang sibiko ay ginagamit upang tukuyin ang mga mamamayan na bumubuo ng lipunan na maaring makilahok sa mga gawaing pansibiko. Ang civic at civil ay kadalasang napagpapalit ang kahulugan. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng mga salitang ito? Unahin natin ang civic. Ang civic o salitang o civiko sa Pilipino ay nanggaling sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay mamamayan. Noong unang panahon, civic ang tawag sa isang mamamayan na nagbuwis ng buhay para sa kanyang kapwa. Samantalang ano nga ba ang ibig sabihin ng civil? Ang civil o civilian sa Tagalog ay isang individual na walang anumang serbisyo sa pamahalaan, ngunit nakatutulong ng malaki sa kanyang bayan. Pangalawa ay ang pagpaparating sa mga otoridad ng mga kinakailangang gawin bilang isang mamamayan. Tungkulin mong malaman at makialam sa mga pangyayari sa paligid mo. Kung may nakita kang mali o hindi dapat, kinakailangan itong ipaalam sa mga may kapangyarihan o mga organisasyon na may kinalaman dito upang mabigyan ito ng agad ng aksyon. Kapag may mga taong nakararanas ng pang-aabuso, tungkulin mo silang tulungan. Pangatlo, pagtulong na umangat ang ating kapwa Pilipino. Isa ang kahirapan sa mga problema na kinakaharap ng maraming Pilipino. Upang maiangat ang kalagayan ng ating kapwa Pilipino, maaari tayong tumulong o magkawanggawa. Maaari tayong magbigay ng mga donasyon o maglaganap ng pondo at ibigay sa mga nangangailangan upang matugunan nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na sa mga panahon ng sakuna o kalamidad. At ang panghuli ay ang pagtangkilik at pagsuporta sa mga produktong Pilipino. Isa sa mga paraan upang makatulong tayo sa pag-angat ng ating bansa ay ang pagtangkilik sa mga produkto na gawa ng ating kapwa Pilipino. Ang pagtangkilik ng mga produkto natin ay pagpapakita rin ng pagmamahal natin sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pagbili natin sa mga produktong gawang Pilipino, natutulungan nating umunlad ang mga maliit na industriya upang patuloy na makapagbigay ng trabaho sa mga maraming Pilipino. Dahil ito ng pag-ahon sa kahirapan at ikabubuti ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Naririto ang ilang halimbawa ng mga gawaing pansibiko. Una, pagsali sa mga organisasyong pansibiko na may layuning makatulong sa pag-unlad ng pamayanan at ng bansa. Ang mga organisasyong pansibiko ay mga samahan na pinangungunahan ng mga pribadong sektor at mga non-governmental organization. Sila ay naglilingkod ng walang bayad at tumutulong sa iba't ibang panlipunang gawain. Ang kanilang gawain ay maaaring may kinalaman sa pagsugpo sa katiwalian, pagsusulong ng mga programa laban sa kahirapan at pangangalaga sa kapaligiran.
Sa pagtatapos ng talakayan na ito, sa ngalan ng buong pangkatatlo, kami ay nagpapasalamat sa pakikilahok niyo sa simposyon na ito. Hangad namin ang magbigay ng kaalaman, kung kaya't sana ay mayroon kayo nakuha at natutunang bagong kaalaman. Muli, maraming salamat at magandang araw.